Mic test. Magandang umaga po. Okay. Bago po tayo magsimula, manalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming buhay na Kristiyano hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawaan namin ang salita ng Diyos sa pamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Pakiusap maunawaan namin ang kalooban ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, buksan mo ang Biblia, Lucas chapter 2, Lucas chapter 2. Lucas chapter 2, verse 11. Lucas 2, 11 and 12. Okay, 11 and 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ito ang magiging palatandaan ninyo. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na balot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Ngayon, ang mundo ay masalimuot dahil sa panahon ng Pasko, right? Ngayon, panahon ng Pasko, tama? Sa panahon ito, mahalagang pag-isipan ng tunay na kahulugan ng Pasko. Because many people have misunderstanding about the Christmas, right? Sapagkat maraming tao po ang mayroong maling pagkaunawa po patungkol sa Christmas. Ano ang pinangmulan ng Pasko? Ano ang pinangmulan ng Pasko? Itinakda ni Pope Liberius ang Pasko noong AD 354. Noong AD 354. Itinakda niya ang December 25 bilang kaalawan ni Jesus. Okay? Of course, the Christmas does not relate with the Bible, right? Siyempre po yung Christmas po, Pasko, walang kinalaman po ito sa Biblia. Yeah. It is a man-made, right? Ito po'y gawa lang ng tao. Sa simula, ang December 25 ay araw ng pista para sa Diyos ng araw. Diyos ng araw. Yeah. From December 21, the daytime gradually increase, right? Alam niyo po, magmula sa December 21 po, yung araw po ay mas the time of a daytime increase compared with the nighttime. Kaya mas marami po yung umaga kaysa sa gabi. Right? Yeah. So from now, right, the daytime increase. Kaya magmula ngayon yung panahon ng araw po ay mas dumami po. Mas That's matagal. why at the time
the other religion worship the sun as a god. Kaya sa panahong iyon po, yung ibang reliyon po, sinasamba nila yung araw po bilang kanilang Diyos. That's why December 25 ay araw ng pista para sa Diyos ng araw. Pagkatapos, tinanggap din ito ng simbahan. Tinanggap. Kaya ang Pasko ay nagmula sa tradisyon ng ibang relihiyon. Naintindihan niyo po? So, Christmas does not relate with the Bible, right? Kaya yung Christmas po, Pasko, walang kaugnayan po ito sa Biblia. Ito ay tradisyon ng ibang relihiyon. Right? Christmas, the Christmas, it mean Christ plus Mass means misa. Alam niyo po ibig sabihin ng Christmas, yung Kristo plus Mass po, yung misa. Misa, right? It started from Catholic, right? Kaya nagsimula po ito sa Katoliko. Pope Liberius made, right? Kaya si Pope Rebellious po yung gumawa nito. Kaya ang Pasko ay hindi kaugnay ng Biblia. At ang Christmas tree, right? During Christmas season, right? Many people make a Christmas tree, right? At sa panahon ng Christmas po, maraming tayong gumagawa ng Christmas tree. Ang Christmas tree ay hindi rin naugnay sa Biblia. Ito rin ay nagmula sa tradisyon ng ibang relihiyon. Ang mga banyagang relihiyon ay sumasamba sa puno at dekorasyon sa puno. Right? That's why Christmas tree, right? Many people decorate many things, right? In the tree, right? Kaya sa Christmas tree, maraming tao po yung pinapalamutian po nila ito. Ito ay tradisyon ng ibang relihiyon. Naintindihan niyo po? Nagsimula ito sa Germany noong AD 1605. AD 1605. Nagsimula. Okay? At ang Santa Cruz ay hindi rin naugay sa Biblia. Siya isang katang-isim na tao lamang. Nagmula ito kay Santo Nicolas na isang mapagbigay na tao noong AD 270. Gumawa siya ng maraming mabuting gawa. Kaya siya naging tao na kumakatawan sa mapagbigay na tao. At pagkatapos ay ginawa ng tao ang kwento ni Santa Cruz at Rudolf Deer. Rudolf na usa. That's why you can see, right? Santa Cruz picture, right? Santa Cruz and Rudolf Deer always learning. Kaya makikita niyo po season, yung right? larawan po ni Santa Claus at yung usa po na si Rudolph. It's a man-made story, right? Man-made story. Yan po yung gawa lamang ng tao na kwento. It's not related with the Bible, right? Wala po itong kaugnayan sa Biblia. Especially, it came from the tradition of other religion. Lalo na po ito ay nagmula sa nakasanayan na kaugalian, tradisyon ng ibang relihiyon. Of course, Jesus was not really born December 25. At sa katunayan po, hindi talaga isinilang si Jesus ng December 25. I'm not sure you still think December 25 Christmas Day is the birthday of Jesus. Hindi ko po alam kung iniisip nyo pa din po na yung December 25 yung kapanganakan ni Jesus. No. Hindi po. As we learn, right? It's the date of fiesta
serving the sun god. Gaya ng ating natutunan po, ito po yung pagsamba sa kapistahan po sa araw sa Diyos ng araw. Pag-isipan natin ng araw ng kapanganakan ni Jesus. Kapanganakan ni Jesus. Luka chapter 2. Luka chapter 2. Right? We read, right? Jesus was born, right? Yeah. Luka chapter 2:11, right? Yeah. Ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Right? It says about the birth of Jesus. Sinasabi po nito yung kapanganakan ni Jesus. Yeah. And let's go to chapter 2 verse 5. Verse 5. At punta naman po tayo sa chapter 2 verse 5. Luke chapter 2 verse 5 hanggang 8. Chapter 2 verse 5 hanggang 8 basahin po natin ng sabay-sabay. Upang magpatalang kasama ni Maria na kanyang magiging asawa na noon ay malapit ng manganak. Samantalang sila'y naroroon, dumating ang panahon ng kanyang panganganak at kanyang isinilang ang kanyang panganay na anak na lalaki. Binalot niya ito ng mga lampin at inihiga sa isang sabsaban sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupaing iyon ay may mga pastol ng tupa na nasa parang na nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. Yeah, when Jesus was born, right? There was a shepherd outside. Kaya nung si Jesus po ay ipinanganak, meron pong mga pastol sa labas. Verse 8, right? Sa lupaing iyon ay may mga pastol ng tupa na nasa parang na nagpapantay sa kanilang kawan sa gabi. Yeah. Tiyang na ang pesta ng kapanganakan ni Jesus ay hindi December 25. Sinabi ng Biblia, ang mga pastol ay nagpapantay sa kanilang kawan sa labas sa gabi. Labas. Yeah. Karaniwan, hindi sila nasa labas sa gabi sa panahon ng taglamig. December is a winter season, right? Yung panahon ng Disyembre po ay panahon ng taglamig, di ba po? Filipinos medyo malamig, right? Ngayon, right? December, right? The Israel, the place, yeah, it's also winter season. Pero yung lugar ng Israel po, ito rin po ay panahon ng taglamig. Jesus was born in Bethlehem, right? In Israel, right? Nalalaman natin, isinilang si Jesus sa Bethlehem sa Israel. This time, December, Bethlehem, usually the temperature 7 to 8 Celsius degree. Sa panahon ito sa Bethlehem po sa Israel, yung taglamig po dito ay 78 degrees Celsius. Negative. Yeah, 7 to 8 degrees. 7 to 8 degree po. Can you imagine 7 or 8 degrees? Naisip niyo po ba yun? 7 to 8 degrees? Maybe medyo malamig ngayong araw. Yeah, maybe this time Celsius degree 25 to 26. Marahil ngayon po yung lamig po ay 25 to 26. Yeah, 7 to 8. Pero ito po 7 to 8. Malamig, right? That's usually the shepherd. Yeah, they are not outside nighttime with the shepherd, with the sheep. Kaya kadalasan po yung mga pastol, hindi po sila lalabas dahil malamig po. Yeah, that's why it was not the winter time. The birth of Jesus was not winter time, right? Kayong panahon ng kapanganakan ni Jesus po, hindi panahon ng taglamig. For men's side, right? This side, December 25, the birthday Jesus. Pero sa tao po, gumawa po sila na yung ito ay Disyembre. 19 po? Right? 19? Yeah. Bibigyan ba ng kaluguran ng Diyos ang magpapanatili ng Pasko na nilikha ng tao? Yeah. Ayaw ng Diyos na magtaktak o magbawas tayo ng anuman mula sa salita ng Diyos. Buksan mo ang Biblia, Marko chapter 7. Marcos po, chapter 7.
Marko chapter 7, verse 5. 5 hanggang 9. 5 hanggang 9. Marko chapter 7, 5 hanggang 9. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't siya'y tinanong ng mga Pariseo at mga Iskriba, bakit ang iyong mga alagad ay hindi lumalakad ayon sa tradisyon ng matatanda, kundi kumakain ng tinapay na marurumi ang mga kamay? At sinabi niya sa kanila, tama ang pahayag ni Isaias tungkol sa inyo na mga mapagkunwari ayon sa nusulat, iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin, at walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, at ituturo bilang aral ang mga utos ng mga tao. Iniwan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang tradisyon ng mga tao. Sinabi pa niya sa kanila, maganda ang paraan ng inyong pagtanggi sa utos ng Diyos upang masunod ang inyong mga tradisyon. Verse 8, right? Iniwan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinaghahawakan ang tradisyon ng mga tao. Right? At the time of Jesus, right? Many the religious leader, right? Yeah. They focus on keeping their tradition. Sa panahon po ni Jesus, maraming mga reliyosong pinuno po, nakatuon lamang sila sa pagsunod sa kanilang mga tradisyon. Yeah. To keep their tradition, right? They don't keep the word of God. Upang masunod po yung kanilang tradisyon, hindi nila sinusunod yung salita ng Diyos. Yeah. May tradisyon ng mga matatanda noong panahon ni Jesus, ngunit maraming bagay na hindi nakasulat sa Biblia ang idinagdag sa kanilang tradisyon. Yeah. Isinasa alang-alang ng Israel na ang tradisyon ay mas mahalaga kaysa sa Biblia. Yeah. Kaya tinanggihan nila ang utos ng Diyos upang panatilihin ang kanilang tradition. Right? Yeah. It frequently happen in Catholic, right? Ito po ay madalas na nangyayari sa Katoliko. Yeah. Catholic, they have many tradition, right? Sa Katoliko po, napakarami nilang tradisyon. But the problem, most of their tradition does not relate with the Bible. Pero ang problema, karamihan sa kanilang mga tradisyon po, walang kaugnayan sa Biblia. Even though their tradition against the Bible, they follow their tradition, right? Maging na kahit na yung kanilang tradisyon po ay laban sa Biblia, sinusunod pa rin po nila yung kanilang They tradisyon. more emphasize their tradition than the Word of God, right? Mas pinapansin po nila ang kanilang tradisyon sa halip na ang salita That's ng the reason Diyos. why Catholic very far from the Word of God. Yan po yung dahilan kung bakit ang Katoliko po ay napakalayo sa salita ng Diyos. So, right? Many people, right? To keep the tradition, they also far from the Word of God. Kaya yung maraming tao po, para masunod yung kanilang tradisyon, nagiging malayo sila sa salita ng Diyos. At sinubukan nilang ipagdiwang ang pista. Colossians chapter 2, verse 16 and 17. Colossians chapter 2, 16 and 17. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't ang sino man ay huwag umatol sa inyo tungkol sa pagkain at inumin, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan, o mga araw ng Sabat, na ang mga ito ay isang anino ng mga bagay na darating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. It says about the festival, right? Sinasabi po nito yung patungkol sa mga kapistahan. Yeah, the festival is the shadow of things to come. Yung mga kapistahan po ay mga anino po ng mga bagay na darating. In Old Testament, if we read the Old Testament, we can know that God commanded to Israelites to keep many kind of festival. Kung babasahin po natin sa lumang tipan, iniutos ng Diyos sa mga Israelita na sundin po nila yung napakaraming uri ng kapistahan. Yeah. Why God commanded Israel to keep many festival? Bakit iniutos ng Diyos sa Israel po
na magsagawa po ng maraming kapistahan. Because most of the festival explain relate with the Jesus Christ. Dahil karamihan sa mga kapistahang iyon po, may kaugnayan kay Hesus Kristo. Yeah, it explain who Jesus is. Ipinapaliwanag po nun kung sino talaga si Hesus Kristo. Then when Jesus actually came into this world, the shadow already finished, right? Shadow. At nung si Jesus ay talagang dumating po, ang lahat ng mga aninong ito ay tapos na po. Jesus is a real image, right? Dahil si Jesus na po yung tunay na larawan. That's why Di ba no po? need festival anymore, right? Kaya hindi na po kailangan pa ng mga kapistahan. Because Jesus Christ already complete all the shadow, right? As the real image, right? Dahil sinakatuparan na po ni Jesus ang lahat ng mga anino bilang tunay na larawan. Galatians chapter 4, buksan mo ang Biblia, Galatians chapter 4, 9, Galatians chapter 4, 9 hanggang 11, 9 hanggang 11, Galatians chapter 4, 9 hanggang 11. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit ngayong nakikilala ninyo ang Diyos, o sa halip ay kinikilala na kayo ng Diyos, bakit muli kayong nagbabalik sa mahihina at hamak na mga panimulang aral na sa mga iyon ay nais ninyong muling maging mga alipin? Nangingilin kayo ng mga araw, mga buwan, mga panahon at mga taon. Ako'y natatakot na nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Verse 10, right? Nangingilin kayo ng mga araw, mga buwan, mga panahon, at mga taon. Verse 11, ako'y natatakot na nagpagal ako sa inyo ng walang kabuluhan. Apostle taught about Jesus Christ. Kaya ang itinuturo po ni Apostol Pablo ay tungkol kay Hesus Kristo. Yeah. About the real image. Patungkol sa tunay na larawan. But the problem is still, they focus on keeping the day, the fiesta. Pero ang problema, patuloy pa rin po nilang sinusunod po yung kapistahan. This day we have to keep the day. Sa araw nito, kailangan nating sundin yung kapistahan. We have to celebrate this day. Kailangan nating i-celebrate yung araw na ito. The Apostle, right, had the concern about it. Right? Kaya po si Apostol Pablo, nag-aalala po siya tungkol dito. Pinanatili nila ang anino kahit na ang tunay na larawan ay dumating na. So, that's why maybe God hide it, the date of birth of Jesus. Kaya nga po, marahil tinago po ni Jesus, tinago ng Diyos yung araw ng kapanganakan ni Jesus. Actually, nobody know what's the exact date of birth of Jesus. Sa katunayan, walang sinumang tao po yung nakakaalam ng eksaktong araw ng kapanganakan ni Jesus. Yeah, God hide it. Right? Ang Diyos po yung nagtago nito, naglihim. Yeah, because people like keeping the day, the celebrate the day. Dahil yung mga tao po patuloy nilang isinasagawa po yung araw po. Yeah, keeping the day is not important. Yung pagsunod sa mga araw po, hindi ito mahalaga. Ang pagtanggap ng kaligtasan sa pamagitan ng Ebanghelyo na natapos ni Jesus ay mas mahalaga kaysa sa pagpapanatili ng mga anino. Right? Ngayon, maraming tao na hindi pa naligtas ang gumawa ng Pasko at ipinagdiwang ang Pasko. Bibigyan ba ng kaluguran ng Diyos ito? Maraming kasalanan ang nagagawa sa panahon ng Pasko. Ang panahon ito ay maaaring sabihin na panahon ng pagkuha ng kasiyahan para sa kanilang sarili. You know the song, right? Silent night. Alam niyo po yung kantang ito? Holy night. Christmas season, right? We sing, right? Di ba Tama? kinakanta po yan? Di ba po? You like this song? Gusto niyo ng kantang ito? It's really silent. Talaga bang tahimik?
outside silent. Sa labas po, tahimik po ba? Many the children caroling. In Maraming the, mga bata, nangangaroling right? po. Yeah, very noisy, right? Napakaingay po. It's better we sing noisy night. Yeah. Holy night. Maybe we better sing simple night. Sa halip na banal na gabi po, makasalanang gabi po. Yeah, right. It's true. This season, more people commit sin. Sa katunayan, sa ganitong kapanahonan po, mas maraming tao yung gumagawa ng kasalanan. Even though they commit sin, they consider, oh, it's normal, no problem, this season. Kahit na gumagawa sila ng kasalanan, iniisip nilang normal ito sa ganitong panahon. Will God please? Malulugod kaya ang Diyos? Why Jesus died on the cross? Bakit ba namatay si Jesus sa krus? Because of our sin, right? Dahil sa ating mga kasalanan, di ba But po? the people enjoy sin in this season, right? Pero yung mga tao, nagsasaya pa po sila sa kasalanan sa panahong ito. Just making Christmas as the birthday of Jesus, right? Na ginagawa pong yung araw ng kapanganakan ni Jesus bilang Pasko. They don't think about Jesus and His sacrifice, right? Hindi po nila iniisip yung patungkol kay Jesus at sa kanyang sakripisyo. They just enjoy their life, right? Nagsasaya lang sila sa kanilang buhay. So, you need to have a right understanding about the Christmas. Kaya kailangan natin magkaroon ng tamang pagkaunawa po tungkol sa Christmas. We need to learn the lesson through the birth of Jesus. Kailangan nating matuto ng aral mula sa kapanganakan ni Jesus. Una, ito ay ang katuparan ng propesya. Katuparan ng propesya. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem. Tama? Bethlehem. Ito ay katuparan ng propesya. Buksan mo ang Biblia, Luka chapter 2. Go back. Luka chapter 2. Balikan po natin yung Lucas Kapitulo 2. Verse 1. Versikulo 1. Verse 1 hanggang 5. 1 hanggang 5. Luka chapter 2, verse 1 hanggang 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nang mga araw na iyon ay lumabas ang isang utos mula kay Augusto Caesar upang magpatala ang buong daigdig. At ito ang unang pagtatala na ginawa ng si Quirinio ay gobernador sa Syria. Pumunta ang lahat upang magpatala bawat isa sa kanyang sariling bayan. Umahon din si Jose mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazareth, patungo sa Judea, sa lungsod ni David, na tinatawag na Bethlehem, sapagkat siya'y mula sa sambahayan at lipi ni David, upang magpatalang kasama ni Maria na kanyang magiging asawa, na noon ay malapit ng mga anak. Verse 1, may utos mula kay Augusto Caesar. Mula kay Augusto Caesar. His commandment, right? All the people in his place, in his country, needed to register in their hometown. Kaya po, yung kanyang utos po na lahat ng tao sa kanyang lugar po, sa kanilang bayan po, ay kailangan magpatala. You know what's mean the register, right? Alam niyo po ibig sabihin ng magpatala po, magpa-register. Yeah. That's why the father of Jesus, Joseph, needed to go to his hometown. Kaya yung tatay ni Jesus na si Jose, kinailangan niya pong bumalik sa kanyang sariling bayan. His hometown was Bethlehem. Pero yung kanyang lungsod po ay Bethlehem. Originally, he stayed Nazareth, Galilee, Nazareth. Sa tunayan, doon talaga siya nakatira po sa Nazareth, sa Galilea. But from Nazareth to Bethlehem, the distance was 150 kilometer. Pero magmula sa Nazareth hanggang Bethlehem po, ito po ay 150 kilometer. 150 kilometro. Medyo malayo, right? Even though it's far, he obeyed the commandment of Augusto. Kahit na ito po ay malayo, sumunod po siya sa utos ng Gobernador Augusto. But at that time, his wife Maria
already near the delivery child. Pero sa panahong iyon, yung kanyang asawang si Maria po ay malapit ng manganak. Heavy body, right? Heavy body. But they had to go to their hometown, Bethlehem. Pero kinailangan nilang bumalik sa kanilang lungsod sa Bethlehem. At that time, when they arrived in Bethlehem, right, Jesus was born. At sa panahon ngayon, sa pagdating nila sa Bethlehem, naipanganak po si Jesus. But it was already prophesied in Old Testament, Jesus will be born in Bethlehem. Pero naipropesiya na po sa lumang tipan na si Jesus po ay isisilang sa Bethlehem. You check here and let's open Micah chapter 5. Markahan po natin dito, punta tayo sa Mikas, Kapitulo 5. Old Testament, Micah chapter 5, verse 2. Mikas, Kapitulo 5, versikulo 2. Micah chapter 5, verse 2. Mikas, Kapitulo 5, 2. Okay, chapter 5, verse 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit ikaw, Bethlehem sa Efrata, na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Juda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel, na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Yeah. Actually, the Bethlehem is a very small town, small village. Sa katunayan po, yung Bethlehem po ay isang napakaliit na lungsod. Yeah, but the Bible already prophesied, the ruler of Israel, Jesus, will be born here. Pero sinasabi po ng Biblia na propesiya na yung magiging pinuno sa Israel ay dito magmumula. God used the Emperor August. Kaya ginamit ng Diyos si Emperador Augusto To fulfill the prophecy, right? para isakatuparan ang propesiya. Because at that time, he commanded all the people register in your hometown. Dahil sa panahon yun, iniutos niya na lahat ng mga tao magpatala sa kanilang lungsod. God used the Emperor August Kaya ginamit ng Diyos si Emperador Augusto to fulfill the prophecy, right? para isakatuparan ang propesiya. And also, Jesus was born in manger. At malalaman po natin, isinilang si Jesus sa isang sabsaban. Let's go back Luka chapter 2. Balikan po natin, Lucas Kapitulo 2. Luka chapter 2. Lucas chapter 2. 6 and 7. Magmula 6 hanggang 7. 6 and 7. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Samantalang sila'y naroroon, dumating ang panahon ng kanyang panganganak, at kanyang isinilang ang kanyang panganay na anak na lalaki. Binalot niya ito ng mga lampin at inhiga sa isang sabsaban, sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Kanyang isinilang ang kanyang panganay na anak na lalaki. At inihiga sa isang sabsaban. Right? Isang sabsaban means, Jesus was born in cage where animal lives, Ibig right? sabihin, isinilang po si Jesus sa kulungan ng hayop. Because of the commandment of the Emperor August, many people came to Bethlehem. Dahil sa utos ni Emperador Augusto, maraming tao po yung nagpunta sa Bethlehem. There's no place to have a sleep in the inn. Kaya wala pong lugar na matutuluyan para sa kanilang bahay panuluyan. That's why they have to stay in the cage of animal. Kaya kinailangan po nilang manatili doon sa kulungan ng hayop. Why it happened? This situation happened. Bakit nangyari po itong ganitong sitwasyon? Because our Savior Jesus showed us the example of the humbleness. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo, nagtagapagligtas, nagpakita po siya ng kanyang kapakumbabaan. And then the 7, kanyang isinilang ang kanyang panganay. Panganay na anak na lalaki. Panganay. Jesus is a panganay. Si Jesus po yung panganay. Tama? It means Jesus has
many other his brethren. Ibig sabihin, meron pa po si Jesus na ibang kanyang mga kapatid. Yeah. But you know, the Catholics say, mother of Jesus, Maria. Pero sinasabi po ng Katoliko, yung ina po ni Jesus si Maria. Catholic insist that Maria was a virgin until the end. Kaya tinuturing ng Virgin. Katoliko na si Maria daw po ay birhen hanggang sa uli. She never had relation with a man At hindi siya talaga nagkaroon ng relasyon sa lalaki until the end, hanggang sa uli. because they need to make Maria like a God. Dahil gusto po nilang gawing si Maria na tulad ng Diyos. But right, Jesus panganay. Pero sinabi po dito si Jesus po yung panganay. Yeah, he has many other brothers, right? Ibig sabihin, marami po siyang ibang kapatid. Maria had a relation with a man. Kasi Maria, nagkaroon siya ng kaugnayan sa lalaki. Yeah, anyway, ipinanganak si Jesus sa isang kulungan ng hayop at inilagay siya sa isang sapsaban. Yeah. May tao bang ipinanganak sa sapsaban? Meron? Meron po ba ditong pinanganak sa isang sabsaban? Wala. Right? Sa bahay o hospital, right? Tama? Nobody born in the cage of an animal, right? Kaya walang sino man po dito yung isinilang sa isang sabsaban. Yeah. Ipinakita ni Jesus ang halimbawa ng pagpapakumbaba. Tama? Yeah. Philippians chapter 2, buksan mo ang Biblia, Philippians chapter 2, Pilipos, Kapitulo 2, chapter 2, 6 hanggang 8, chapter 2, verse 6 hanggang 8. 6 hanggang 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran ng kanyang sarili at kinuha ang kanyang alipin na naging katulad ng tao. At palibhasa ay natagpuan sa anyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Yeah, Jesus is God Himself, right? Si Jesus po mismo ang Diyos. He is a Trinity God. Siya po right? yung Trinity God. But 7, right? Kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. Yeah. Verse 8, yeah. Siya ay nagpakababa sa kanyang sarili, right? Yeah. He became really humble, right? At siya ay talagang naging mababa. So, yeah, birth of Jesus give us the lesson, right? Kaya yung kapanganakan ni Jesus nagbibigay po ng aral. The Creator God became a man, right? Ng tagapaglikang Diyos, naging tao. Yeah, but He was born in manger. Pero isinilang po siya sa isang sabsaban. He showed the example. Right? Nagpakita po siya ng kalimbawa. So how much we have to be more humble, Kung right? gayon, kaano po tayo dapat na labis maging magpakumbaba. At pag-isipan natin, sino ang tumanggap kay Jesus? When Jesus was born, who received Jesus? Kaya nung isinilang si Jesus, sino po yung tumanggap sa kanya? Yeah. Una, shepherd. Una po yung pastol. Shepherd. Yeah. Lucas, let's go back. Lucas chapter 2. Balikan natin, Lucas Kapitulo 2. Lucas chapter 2, 15 hanggang 20. Lucas chapter 2, 15 hanggang 20. Magmula versikulo 15 hanggang 20. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang iwan sila ng mga anghel patungo sa langit, sinabi ng mga pastol sa isa't isa, pumunta tayo ngayon sa Bethlehem at tingnan natin ang nangyayaring ito na ipinaalam sa atin ng Panginoon. At sila'y nagmamadaling pumunta at kanilang natagpuan sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita nila ito, ipinaalam nila sa kanila ang mga sinabi tungkol sa sanggol na ito. At lahat ng nakarinig nito ay namangha sa mga bagay na sinabi sa kanila ng mga pastol. Subalit iningatan ni Maria ang lahat ng mga salitang ito na pinagbulay-bulay sa kanyang puso.
Pagkatapos ay bumalik ang mga pastol na niluwalhati at pinupuri ang Diyos dahil sa lahat ng kanilang narinig at nakita ayon sa sinabi sa kanila. Yeah. At that time, right, there were many people in Israel. Sa panahon ngayon, napakarami pong mga tao sa Israel. Yeah. But when Jesus was born, who visited Jesus? Pero nung si Jesus ay isinilang, sino yung bumisita po kay Jesus? Yeah. Not the leader, Hindi po yung mga pinuno, yeah, not the rich people, hindi po yung mayayamang tao, yeah, shepherd. mga pastol. Yeah. Sa gitna ng maraming tao sa Bethlehem, hindi magiging madali ang paghanap ng sanggol na nakahiga sa sapsaban. Yeah. Hindi ang mga pinuno o mayayamang tao ang tumanggap kay Jesus. Only this shepherd, right? They received the Jesus. Tanging ang mga pastol lamang na ito ang tumanggap kay Jesus. Ano ang dahilan? Maybe they had a poor in spirit. Marahil sila po ay dukha sa espiritu. Yeah, not only they are poor physically, but also they are poor in spirit. Hindi lamang sila dukha sa physical, maging sa kanilang espiritu. So the Bible says, right? Matthew chapter 5. Matthew Yeah. chapter 5. Sinasabi po sa Mateo Kapitulo 5, Matthew chapter 5. Mateo Kapitulo 5, Verse 3. talata 3. Matthew chapter 5, verse 3. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Mapapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga dukha sa espiritu. Dukha sa espiritu. Yeah. Maybe when you get the salvation, you are the poor in spirit, right? Marahil nang kayo din po ay magkaroon ng kaligtasan, kayo din po ay dukha sa espiritu. In your life, you suffer many afflictions. Sa inyong buhay, dumanas ka ng maraming You kapigatian, have many problems. nagkaroon ka ng napakaraming problema, Then gradually your heart become poor in spirit, right? at unti-unti yung puso mo nagiging dukha. Then you could have a chance to listen to the Bible seminar. At nagkaroon ka ng pagkakataong mapakinggan ang Bible seminar. When you listen to the Bible seminar, you understand your situation before God, right? At nung mapakinggan mo yung Bible seminar, naunawaan mo yung kalagayan mo sa harapan You ng are Diyos. complete sinner who cannot help going to hell. Isa kang ganap na makasalanang patungo sa wala hanggang impyerno. Then you became really poor in spirit, right? At ikaw ay talagang naging dukha sa espiritu. Then gospel came to you. At yung ebanghelyo po dumating sa iyo. You could believe in the gospel in your heart, right? At sumampalataya ka sa ebanghelyo sa iyong puso. You could be saved, right? At ikaw po ay naligtas. Tama po ba? Yeah. So, it's right? Mapapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Kaharian ng langit. Yeah. And also, the one who has a poor in spirit can be rich spiritually. At ang siyang dukha sa espiritu ay magiging mayaman po sa espiritu. Revelation chapter 2. Apokalipsis Kapitulo 2. Revelation chapter 2:9. Apokalipsis Kapitulo 2, talata 9. Revelation chapter 2:9. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Alam ko ang iyong kapigatian, ang iyong karalitaan, ngunit ikaw ay mayaman. Alam ko ang paninirang puri ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo, ngunit hindi naman, kundi sila ay isang sinagoga ni Satanas. It's about the Smyrna Church. Ito po ay patungkol sa iglesia ng Smyrna. Sinabi ng Panginoon, alam ko ang iyong kapigatian at ang inyong karalitan, ngunit ikaw ay mayaman. Smyrna Church, physically they were poor. Yung iglesia ng Smyrna, sa physical po sila po'y maralita. But spiritually they become rich. Pero sa espiritu sila po'y naging mayaman.
ang mga mahirap ay may gutom at uhaw. Ang mga may kahirapan sa espiritu ay mayroon ding gutom at uhaw sa kanilang kaluluwa. Ano po ba? Sa mga pagkakataong iyon, pinupuno ng Panginoon ang kanilang kahirapan sa espiritu. Sa ganitong paraan, sila ay nagiging tunay na mayaman sa espiritu. That's why after salvation, we need to keep full in spirit. Kaya pagkatapos ng kaligtasan, kailangan po natin ingatan ng banal na espiritu. We need to have always full in spirit. Kailangan po natin magkaroon palagi ng duka sa Then espiritu. we can be real blessed one. Kung gayon tayo po ay tunay na magiging We can be mapalad. rich spiritually. Tayo ay magiging mayaman sa espiritu. And also the shepherd, sila ay mga tao na time team na naghanap ng tagapalitas. They were the one who really searched their Savior. Sila talaga po yung naghahanap ng kanilang tagapagligtas. That's why they could find. Kaya nagawa nila itong matagpuan. Jeremiah chapter 29. Jeremias 29. Jeremiah 29, 13. Jeremias Kapitulo 29, talata 13. Jeremiah 29:13. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Hanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinarap ninyo ako ng inyong buong puso. Kailangan buong puso, right? Kaya may isang anghel na nagpakita sa kanila at ipinakita sa kanila si Kristo. So actually it's amazing, right? Shepherd, they saw when Jesus was born. Kaya nakakamangha po ito na yung mga pastol, nagawa nilang makita yung kapanganakan ni Jesus. And also who received Jesus when Jesus was born? At sino po ba yung tumanggap nung si Jesus ay isinilang? Matthew, buksan mo ang Biblia, Matthew chapter 2. Mateo Kapitulo 2. Matthew chapter 2. Mateo Kapitulo 2. Verse 1. Talata 1. Verse 1 hanggang 12. Magmula 1 hanggang 12. Verse 1 hanggang 12. Okay, you read it. Babasahin ko po ito. Nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa kapanahunan ng Haring si Herodes, may mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem na nagtatanong, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya'y sambahin. Nang marinig ito ni Haring Herodes, siya ay nabahala, pati ang buong Jerusalem. Nang matipon niyang lahat ang mga punong parit ng mga eskriba ng bayan, nagtanong siya sa mga ito kung saan isisilang ang Kristo. Sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, sa anumang paraan ay hindi ka pinakamaliit sa mga pangunahing bayan ng Juda, sapagkat sa iyo manggagaling ang isang pinuno na magiging pastol ng aking bayang Israel. Pagkatapos, lihim na ipitinawag ni Herodes ang mga pantas at inalam sa kanila kung kailan lumitaw ang bituin. Kanyang pinapunta sila sa Bethlehem at sinabi sa kanila, humayo kayo at hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag siya ay inyong natagpuan na, ipagbigay alam ninyo sa akin, upang ako rin ay makaparoon at siya ay aking sambahin. Pagkatapos nilang makinig sa hari ay lumakad na sila at naroon ang bituin na kanilang nakita sa silangan ay nanguna na sa kanila hanggang sa tumigil sa tapat ng kiroroonan ng sanggol. Verse 10, labis silang nagalak nang makita nila ang bituin. Pagpasok nila sa bahay ay nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria. Nagpatira pa sila at sumamba sa kanya. Nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga kaloob na ginto, kamanyang at mira. Palibhas ay binalaan sa pamamagitan ng panaginip na wag na silang babalik kay Herodes. Nag-iba sila ng daan, pauwi sa kanilang lupain.
Yeah, another people were wise men from the east. They visit Jesus when Jesus was born, right? Kaya merong pong mga pantas na magmula sa silangan po yung bumisita kay Jesus. Uh, Wise men from the east, maybe it's not sure, but it's possible. Maybe they came from the Babylon. Yung mga pantas sa silangan po, hindi po ito sigurado, pero marahil sila po'y galing sa Babylonia. Yeah, the east of the Israel, right? Meron the Babylon, Yung right? silangan po ng Israel po, meron pong Babylonia. And also there is a story Old Testament, right? Yeah, the Daniel was the prime minister of the Babylon, right? At meron pong kwento sa Lumang Tipan na si Daniel po naging punong ministro sa Babylonia. Through Babylon, maybe the people in Babylon they also became know God. At sa magitan niya po, yung mga taga-Babylonia, nagawa nilang makilala ang Yeah, Diyos. they know also the prophecy of the Messiah. At nalaman din po nila yung magiging propesiya doon sa Mesiyas. That's why maybe there were some people, who waited the Messiah. Kaya marahil may mga tao po doon na naghihintay ng Mesiyas. And then, right, verse 2 say, we have seen his star in the east and have come to worship him. Kaya sa verse 2 sinabi, sapagkat nakita namin ang kanyang bituin sa silangan at naparito kami upang siya'y sambahin. Maybe they studied the star. Marahil sila po yung nag-aaral ng mga bituin. Sometimes God give the sign through the star. Minsan ang Diyos nagbibigay po siya ng tanda sa magitan ng That's why bituin. they studied the star. Kaya sila po yung nag-aaral ng mga They bituin. waited the Messiah. Hinihintay po nila yung Mesiyas. That's why they could catch it. Kaya nagawa nilang makuha. When God gave the sign, they catch the sign. Nung ang Diyos ay nagbigay ng tanda, nakuha po nila ito. That's why from the east far place, they came to Bethlehem. Kaya magmula sa silangan, malayong lugar po, nagpunta sila ng Bethlehem. The Babylon to Bethlehem, the distance 1,500 kilometer. Yung Bethlehem, Babylon to Bethlehem po, 500 kilometer. 1,500 kilometers po. Mas malayo the Mindanao. Mas malayo Mindanao. Mas malayo po sa But at that Mindanao. time, walang aeroplano, right? Walang aeroplano. They walk, right? Kaya sila ay lumalakad lamang po. We can know how much they waited the Messiah. Kaya Right? malalaman natin kung gaano po talaga sila naghihintay ng Mesiyas. Verse 10, when they saw the star, they rejoiced with exceedingly great joy. Kaya po nung makita nila yung bituin, labis silang nagalak. How much they waited the Messiah, right? Gaano sila labis na naghihintay si Mesiyas? They really rejoiced. Talagang silang labis na nagalak. But what's the attitude of the people in Israel? Pero ano po yung naging pag-ugali ng mga tao sa Israel? Right, the chief priest, scribe, they knew, right? Messiah will be born in Bethlehem, right? Kaya yung mga punong parit, mga eskriba, alam nila na isisilang yung Kristo sa Because Bethlehem. they also every day read the Bible, right? Dahil sila din araw-araw nagbabasa ng Biblia. Well, what's their attitude? Pero ano yung kanilang saloobin? Yeah. They didn't visit Jesus, right? Hindi po nila binisita si Jesus. Just with the King Herod, they just have they try to kill, right? Dahil po kay Haring Herodes, gusto po nila itong patayin. Rather than worship, they try to kill, right? Sa halip na sambahin, sinubukan po nila itong patayin. But far place from the east, they came to Bethlehem to worship. Pero yung mga pantas mula sa silangan, dumating po sila upang sambahin si Jesus. Their attitude are completely different, right? Yung kanilang salubin po'y ganap na kakaiba. And then verse 11, finally, right? They saw the young child with Mary his mother and fell down and worshipped him. At Verse 11. nagpapasok nila sa bahay, nakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria at nagpateriyak pa sila at sumamba sa kanya. And then when they had opened their treasures, they presented a gift to him, gold, frankincense, and myrrh. At nang buksan nila ang kanilang mga kayamanan ay inendog nila sa kanyang mga kaloob na ginto,
kamanyang at mira. Not only they worship, but also they present the gift, right? Hindi lamang sila sumamba po, kundi naghandog din sila ng mga kaloob. At that time, gold, frankincense, and myrrh, very expensive, very precious thing. Sa panahon ngayon po, yung ginto, kaya kamanyang at mira, ito yung mamahaling mga gamit. They sacrifice their material, right? Inihandog po nila yung kanilang mga ari-arian. So, sila ay mga modelo ng mga banal na naghanap ng katotohanan, natakwan ang katotohanan, nagalak sa katotohanan, at isinasakripisyo ang kanilang mga ari-arian para sa katotohanan. So, we need to learn the lesson through the wise men from the east. Kaya kailangan nating matuto ng aral mula sa mga pantas, magmula sa silangan. They really desire the Messiah, right? Na talagang sila ay nagnanais ng Mesiyas. They really sought the truth. Talagang hinahanap nila ang Finally, they katotohanan. found, right? At sa uli, natagpuan po When nila they ito. found, they really rejoiced. Nang matagpuan nila ito, labis silang nagalak. And they sacrificed their things. At inihandog nila yung kanilang mga ari-arian. We also found the truth, right? Natagpuan na din po natin ang katotohanan. We also could receive our Lord Jesus Christ. Natanggap na din po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yeah. How much we rejoice about it. Kung gayon, gaano po tayo labis na nagagalak dito? And then how much we sacrifice ourselves. At gaano labis nating isinasakripisyo ang ating sarili? Yeah. But at that time, right, alam ng mga punong parian, mga eskriba, kung saan darating ang Kristo. Unit, hindi sila bumisita o tumangga kay Kristo. Gawa chapter 13, buksan mo ang Biblia, Gawa chapter 13. Gawa chapter 13, 27. Gawa 13:27. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat hindi nakilala ng mga naninirahan sa Jerusalem at ng mga pinuno nila si Jesus, ni ang mga tinig ng mga propeta na binabasa tuwing Sabat, tinupad nila ang mga salitang ito sa pamamagitan ng paghatol sa Kanya. Yeah, the ruler of Israel, right? What's their attitude? Yung mga pinuno ng Israel po, ano yung kanilang salubin? They every day read the Bible. Araw-araw sila nagbabasa ng Biblia, But, right? They didn't receive Jesus. pero hindi po nila tinanggap si Jesus. They just killed Jesus, right? Pinatay lamang po nila si Jesus. Maraming tao ang nakakaalam na si Jesus ang tagapagligtas. Tama po ba? Yeah. Maraming tao alam. Yeah. Ngunit hindi nila ito tinatanggap ng personal sa kanilang mga puso. Ito ay problema. Yeah. Dapat nating tanggapin si Jesus sa ating puso ng personal. Yeah. Juan chapter 1. Juan Kapitulo 1, Juan chapter 1, 11. 1 talata 11. 1 chapter 1, 11. Yeah, 11 and 12. Okay, 11 and 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. Siya'y naparito sa kanyang sariling tahanan at siya'y hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan, ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Siya ay naparito sa kanyang sariling tahanan at siya ay hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Yeah, 11, right? Yeah. Subalit, verse 12, ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinakaloban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Yeah. Of course, we know, right?
we cannot receive Jesus just our prayer, right? Siyempre po, alam na natin na hindi natin pwedeng tanggapin sa Jesus sa magitan lamang ng ating panalangin. Yeah, we cannot be saved by the prayer of acceptance. Hindi tayo maliligtas sa magitan po ng panalangin ng pagtanggap. Yeah. Kapag tayo ay ipanganak na muli sa pamagitan ng salita ng Diyos, maaari tayong tumanggap kay Jesus. Tama ba? Yeah. Kung gayon, ang araw na iyon ang aking tunay na Pasko. Okay? Yeah. Let's go back Luka chapter 2, 11 Balikan po natin yung Lucas 2:11. to 11. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Siya ang Kristo. Ibig sabihin, Savior, our Savior. Yeah. So, ipinanganak sa inyo ngayon, right? Ngayon. When you get the salvation, right? Yeah. It means Jesus really was born in your heart. Nung magkaroon kayo ng kaligtasan, ibig sabihin si Jesus ay talagang naipanganak po sa inyong puso. It's your Christmas. Yan po yung iyong Pasko. Yeah. That's important. Yan po yung mas mahalaga. So we have to have our own Christmas. Kaya kailangan nating magkaroon ng ating sariling Pasko. Yeah, Jesus was born in my heart. Na si Jesus ay isinilang sa aking puso. The day we received Him, right? Yung araw na tinanggap po natin siya. The day we are born again. Ang araw kung kailan tayo naipanganak muli. The day we get the true salvation, Ang right? araw kung kailan tayo tunay na nagkaroon ng kaligtasan. The day is important. Yung araw po na yun ang mahalaga. Not just the birthday of Jesus. Hindi lang po basta yung araw ng kapanganakan ni Jesus. Ang mga pantas mula sa silangan ay nag-aral ng mga bituin. Tama? Yeah. Nalalaman nila ang panahon kung kailan darating si Jesus. Yeah. Because they study the star. Dahil nag-aaral sila ng mga bituin. They could catch the sign. Kaya nagawa nilang makuha yung mga tanda. How many people live at the time, right? Gaano karaming tao po yung nabubuhay sa panahong iyon? Only the wise men from the east, they catch the sign, right? Tanging yung mga pantas lamang sa silangan po yung nakakuha That's ng why tanda. they could receive Jesus, Kaya right? nagawa nilang matanggap si Jesus. They visit Jesus, right? Binisita nila si Jesus, di ba po? Now, we are the one who can see the sign. Ngayon, tayo po yung siyang naging nakakita sa mga tanda. Yeah. 2 Peter chapter 1. Ikalawang Pedro po, Kapitulo 1. 2 Peter chapter 1, 19. Ikalawang Pedro chapter 1, verse 19. Chapter 1, 19. Also, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya't mayroon kaming salita ng propesiya na lalong tiyak. Mabuti ang inyong ginagawa kung ito ay yung pinagtutuunan ng pansin, gaya sa isang ilawang tumatanglaw sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway, at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Yeah, mayroon kaming salitang propesya na lalong tiyak. Tama? Tiyak. Yeah, we have a sure purpose. Meron tayong tiyak na propesiya. God show us also many signs, right? Ang Diyos ay nagpakita rin sa atin ng napakaraming tanda. Ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Yeah. Ang tala sa umaga. Yeah. It means Jesus Christ. Ibig sabihin po nito si Yesu Kristo. Yeah. 2,000 years ago, Jesus came into this world in Bethlehem, right? 2,000 taon na po yung nakalipas, si Jesus ay dumating sa mundong ito doon sa Bethlehem. Right? It's true, right? Totoo po yun, di ba? After then, He died on the cross. Pagkatapos po nun, namatay siya sa krus. When He died on the cross, He redeemed all our sins. Nung right? namatay po siya doon sa krus, tinubos niya ang lahat ng ating He mga obtained kasalanan. the eternal redemption. Tiniyak niya po ang walang hanggang After katubusan. His death, He was resurrected, right? Pagkatapos ng kanyang kamatayan, siya muling nabuhay. Yeah. And then,
he ascended to heaven. At pagkatapos nun, umakyat po siya sa langit. Yeah, but when he ascended to heaven, he promised, Pero nung pag-akyat niya po sa langit, nangako siya, I will come again. ako'y muling babalik. I will come again. Ako'y muling babalik. It's Jesus' second coming, right? Yan po yung ikalawang pagdating ni Jesus. If 2,000 years ago, first coming of Jesus is true, second coming of Jesus will be come true, right? Kung ang ikalawang pagdating ni Jesus na 2,000 taon po ay nangyari, yung ikalawang pagdating ni Jesus po ay talagang mangyayari din po. But before he comes again, he gave many signs. Pero bago siya muling dumating, nagbigay po muna siya ng maraming mga tanda. The wise man from the east could see the sign through the star, right? Kaya po yung mga pantas mula sa silangan nagawa nilang makita yung mga tanda. At the time, it was just one sign. Sa panahon iyon, isa lamang po iyong tanda. Only star lamang. Isang bituin lamang po iyon. But our time, Pero sa ating panahon, how many signs we see, gaano karaming tanda po yung ating nakikita. right? We saw Israel was completely restored. Nakita na natin na yung Israel po ay ganap na pong nakapanauli. They got the independence. Nagkaroon na po sila ng araw ng kalayaan. Yeah. They became strong country in the world. Naging malakas na bansa na po sila sa daigdig. Yeah. And all the signs Jesus said in Matthew chapter 24 were fulfilled, right? At ang lahat ng mga tandang sinabi ni Jesus sa Mateo 24, lahat po iyon ay natupad na. We saw many signs, right? Nakita na po natin ang napakaraming mga tanda. Yeah. If so, what heart we need to have? Kung gayon, anong puso po yung dapat na meron tayo? We need to wait second coming of Jesus, right? Kailangan po nating maghintay sa ikalawang pagdating ni Jesucristo. Kailangan nating suriin ang ating panahon. Yeah. Luka chapter 12, 56. Luka chapter 12, 56. Lucas Kapitulo 12, versikulo 56. 12:56. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kayong mga mapagkunwari, marunong kayong magbigay ng kahulugan sa anyo ng lupa at ng langit. Subalit bakit hindi kayo marunong magbigay ng kahulugan sa kasulukuyang panahon? At the time of Jesus, right, religious leader, they discern well the weather, right? Sa panahon ni Jesus po, yung mga reliyosong pinuno, marunong silang kumilala ng panahon. But they couldn't discern their time. Pero hindi po nila nakikilala yung kanilang panahon. Yeah, their time. Jesus comes first. Sa kanilang kasulukuyang panahon, una na pong dumating si But Jesus. they didn't discern the time, right? Pero hindi po nila nakikilala That's yung why panahon they yun. rejected Jesus, right? Kaya nga po, tinanggihan nila si Jesus, di ba po? We have to discern our time. Kailangan po nating makilala yung ating kasulukuyang panahon. Yeah. Katulad ng mga taong sabik na naghihintay sa unang pagdating ni Jesus na tinanggap siya. Ang mga sabing na naghihintay sa kanyang muling pagdating ay tatanggapin ng muling darating na Jesus. Yeah. Roman chapter 13, buksan mo ang Biblia, Roman chapter 13, Roma Kapitulo 13, 11, talata 11. Roman chapter 13, 11. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Bukod dito, alam ninyo ang panahon na ngayong oras na upang magising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo'y sumampalataya ng una. Yeah. Bukod dito, alam ninyo ang panahon. Na ngayon oras na upang magising kayo sa pagkakatulog. Yeah. We know our time. Nalalaman na po natin yung ating panahon. Yeah. Now our salvation is nearer than when we first believed. Sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nung tayo'y sumampalataya ng una. This salvation means salvation of our body. Yung kaligtasan ito, ibig sabihin kaligtasan ng ating katawan. When Jesus come again, our body will be resurrected, right? Sa muling pagdating ni Jesus, yung ating katawan po yung muling It's bubuhayin. salvation of our body, Yan right? po yung kaligtasan ng ating katawan. It's near, right? Malapit na po ito, di ba po? That's why, what should we be? Kung ganyan, ano po yung dapat na maging? We have to awake. Kailangan po nating
Magising. We don't have a time to have a sleep, spiritual sleep. Wala na po tayong oras para sa ating spiritual na Because pagkakatulog. Jesus' second coming is near, right? Dahil ang ikalawang pagdating ng Jesus ay We have to napakalapit na po. awaken. Kailangan po nating maging gising. Yeah, so this even this war, because of the Christmas, yeah, people heart is in the Christmas. We have to keep our heart. Kahit nasa maging panahong ito, sa sanlibutan ito, yung puso ng mga tao ay nasa Christmas, dapat hindi po nandoon yung ating puso. Hindi tayo dapat matibag ng mundong ito. Yeah. Kailangan nating ingatan ang ating puso. Yeah. Unang Pedro chapter 4, Unang Pedro chapter 4, verse 2 and 3, verse 2 and 3. Unang Pedro chapter 4, 2 and 3. Yeah, basahin po natin ng sabay-sabay. Upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pagnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Sapat na ang nakaraang panahon sa paggawa ninyo na mga gustong gawin ng mga hintil na namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan, pag-iinuman, at sa kasuluklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Right, verse 2, upang hindi na kayo mamuhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa masasamang pangnanasa ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos. Kalooban ng Diyos. Tama? Yeah. So, yeah. Verse 3, we have spent enough of our past lifetime in doing the will of the Gentile. Sapat na ang nakarang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hintil. Yeah. The will of the Gentile. Yung kalooban na gustong gawin ng mga hintil. So, right? Especially this time, the before salvation, right? During the Christmas season, drunkenness, drinking party, right? Lalo sa ganitong kapanahonan po, yung inuman, yung mga party, We enjoy the drinking party, right? nagsasaya po tayo sa mga inuman po, di ba? Christmas is meron maraming Christmas party, right? Sa panahon ng Christmas, napakaraming Christmas So party. usually in Christmas party, always drinking something, right? Kadalasan Drinking. kapag may mga Christmas party, meron po mga inuman. It's enough. Sapat na po. Before salvation, it's enough. You Bago already kayo- did a lot, right? Bago kayo maligtas, sapat na po yung marami ninyong nagawa noon. But after salvation, no more. Pero pagkatapos ng kaligtasan, dapat wala na po. You don't need to follow the way of the people. Hindi nyo na po kailangang sundan pa yung pamamaraan ng mga tao. Sa mga panahong ito, ang mga Makabal worlding tao ay nakatutok ang kanilang isipin sa Pasko at Bagong Taon. Hanggang sa hindi nalalaman ang tunay na kahulugan ng Pasko, ang mga tao ay nagtataguyod lamang ng mga makamundong kasiyahan tulad ng mga Christmas party. Masaya lamang sila rito. Hindi nila alam kung ano ang Pasko. Ang mga Makabal worlding tao ay gumagawa ng maraming kasalanan sa panahon ng Pasko. Kailangan lang nating ipaalala sa ating sarili si Jesus na namatay para sa ating mga kasalanan. Sa panahong ito, kailangan nating mamuhay ng mas banal na buhay. That's why from tomorrow, we start New Year retreat, right? Kaya magmula bukas po, sisimulan po natin yung ating New Year retreat po, di ba? Why we have a New Year retreat this season? Bakit meron tayong New Year retreat sa ganitong panahon po? Of course, as it said, New Year, we prepare coming New Year, right? Siyempre po, gaya ng sinabi, sa bagong taon, naghahanda tayo sa And paparating na bagong taon. When all the people in this world focus on this world, we have a gathering together, right? At habang yung mga tao po, nagtutuon sila sa sanlibutan ito, tayo po, meron tayong pagtitipon. We learn the holy word of God. Pinag-aaralan natin yung banal na salita And ng we Diyos. have the holy fellowship, right? At meron tayong banal na pakikisama po, di ba? Let's think about
our fellowship in New Year retreat Pag-isipan po natin yung ating fellowship sa ating New Year retreat. and the gathering in this world, some gathering Christmas party in this world. At yung ilang mga pagtitipon po o yung mga Christmas party sa libutan ito. How big different it is, right? Gaano ito kalaking pagkakaiba po? Our fellowship is a really holy fellowship Yung ating fellowship po ay banal na pakikisama. because our Lord is in the midst of us, right? Dahil yung ating Panginoon po ay nasa ating gitna. Yeah. That's why when we attend the New Year retreat, we can keep our heart. Kaya po, kapag dumalo tayo sa New Year retreat, may ingatan po natin yung ating puso. Yeah. Maybe many people this time, you also have some family gathering, right? Marahil, marami sa mga tao po sa ganitong kapanahunan, meron din po kayong family gathering. Of course, family gathering is also needed, right? Siyempre, kailangan din po Yeah, yung, yung You family can gathering. have a family gathering. Yeah. And then, but what's the purpose of family gathering? Pero ano po yung layunin ng pagtitipon ng inyong pamilya? Yeah. If you are the only one who saved in your family, what's the purpose of family gathering? Kung ikaw lamang yung ligtas sa inyong pamilya, ano yung layunin ng family gathering? You need to make this family gathering to evangelize them, right? Kailangan mong gawin na itong family gathering po ay ma-evangelize sila. Not just enjoy with them, right? Hindi lang po basta magsaya kasama nila. If they just enjoy, they go to hell, what's profit, right? Kung sila yung magsasaya pero mapunta naman sila sa impyerno, anong pakinabang po What's the nun? purpose of the gathering? Ano po yung layunin ng inyong family You gathering? have to make a chance to evangelize them, right? Kailangan mong magkaroon ng pagkakataong ma-evangelize po sila. And if all the family get the salvation, At kung ang buong pamilya nyo magkaroon ng kaligtasan, you can have a fellowship in your family. pwede kayong magkaroon ng fellowship sa inyong buong pamilya. It can be real holy fellowship. Ito ay talagang magiging banal na pagtitipon na fellowship. Yeah, it's a good family gathering, right? At yan po yung mabuting family gathering. Yeah. So you can make the opportunity to preach the gospel through the family gathering. Kaya magkaroon po kayo ng pagkakataong ibahagi ang ebanghelyo sa magitan po ng So family before gathering. you go to family gathering, pray to God. Kaya bago ka magtungo sa inyong family gathering, manalangin ka muna sa Diyos. If needed, you can visit even your relative this time, this season. Maaari, bibisita ka sa mga kamag-anak mo sa ganitong And panahon. also, if possible, you can prepare even small gift. At maaari, maganda ka rin ng iyong maliit na regalo. You give a gift, right? Magbigay ka ng Because regalo. the gift can open their heart. Dahil right? yung regalong ito maaaring magbukas sa kanilang puso. Yeah, it's so good. It's so Opo, good, right? mabuti po You ito. can make opportunity to share the gospel. Magkaroon ka ng pagkakataong ibahagi po ang ebanghelyo. But there is a priority. Pero po, meron pong dapat You unahin. can have a family gathering, but as a saved Christian, what's a priority? Pwede kang magkaroon ng family gathering, pero bilang isang ligtas na Kristiyano, ano po yung prioridad? Church gathering, right? Ang pagtitipon po sa church. Because all the church in the Philippines have a gathering together. Dahil lahat ng church po sa ating dito sa Pilipinas po mayroong pagtitipon. It should be the first priority, right? Ito po yung dapat na uunahin. After then, another time, another day, you can have a gathering, At right? pagkatapos dito, kung meron pang pagkakataon po sa sunod na araw, doon po kayo magkaroon ng family gathering. God gave the promise. Ang Diyos po, nagbigay siya ng pangako. Let's open Matthew chapter 6, Mateo Kapitulo 6, 33. versikulo talata 33. Matthew 6:33. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay nito ay pawang idaragdag sa inyo. Hanapin muna, right? Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. Yeah. What's your priority? Ano po yung prioridad? Very simple, right? Napakadali lang po. Because God promised. Dahil nangako po yung Diyos. Ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Don't worry other thing. Wag mong alalahanin yung ibang bagay. If you seek first the kingdom of God, His righteousness, God will help you. Kung hahanapin mo muna ang kanyang karat ng kanyang katuwiran, ang Diyos yung bahala sa iyo. Of course, if you have a many situation, right? Siyempre, napakarami mo pong You have sitwasyon, a di ba? many difficult situation. Napakarami mong mahirap na sitwasyon. Yeah. But
The important thing is your heart. Subalit ang mahalagang bagay dito ang iyong puso. What is your heart? Ano yung iyong puso? Do you really desire fellowship? Talaga bang nagnanais ka ng Do fellowship? you really desire the word of God? Talaga bang nagnanais ka ng salita Do you ng Diyos? really desire to go to your retreat? Talaga bang nagnanais kang makasama sa New Year retreat? The important thing is your heart. Yung mahalaga pong bagay dito ang iyong puso. If you really desire, God will make way, right? Kung talagang nagnanais ka, gagawa ang Diyos ng God paraan. surely help you. At talagang tiyak na tutulungan ka ng Diyos. Maybe some have a difficulty financially also. Maralang ilan sa inyo, mayroon din pong kahirapan sa pinansyal. It cannot be the reason, right? Pero ito hindi po If pwede you maging have a dahilan. really difficulty, ask her. Ask her. Kung meron kang kahirapan dito, humingi ka ng tulong. Ask her. Yeah, we can help you. We can help. Pwede ka po naming tulungan. Don't say the financial problem, the reason cannot attend. Huwag mong sabihin na dahil sa pinansyal na problema, kaya ka hindi makakadalo. You can tell to your leader first. Pwede mo munang sabihin ito sa iyong If leader. a cell group cannot afford to support, you can ask the church. Kung hindi po magawang makatulong yung cell group, pwede nyo pong humingi ng tulong si church. The important thing is your heart. Ang mahalagang bagay po dito ang iyong puso. Whatever situation you are, if you really desire, God will help you. Kung nasaan namang sitwasyon ka naroon, kung talagang nagnanais ka, tutulungan ka po ng Diyos. Mari mong mapalabanan ang tukso ng mundo kapag tumalo ka sa retreat. Mari mong matutunan ang salita ng Diyos at mari kang makipag-fellowship sa ibang mga Kristiyano. Kaya't hindi ka mababahala ng mga makabal worlding tao. Mari mong panilayan ang iyong buhay sa taong ito. At mari mo ring planuhin ang susunod na taon. So, I really hope all our brothers and sisters join together this New Year retreat. At umaasa po talaga ako na ang lahat ng ating mga kapatid po ay makakasama po ng New Year retreat. Don't give up. Huwag po kayong Let's sumuko. go together. Sama-sama po tayong pumunta doon. But it should be done voluntarily. Pero dapat ito mangyari ng may kusang loob. Your side, you have to really want. Ikaw po mismo sa iyong panig, kailangang magnais. If you don't want, no need. Kung hindi mo gusto, hindi naman po kailangan. You don't need to go there, right? Hindi mo na kailangan pumunta po But doon. if you really want, God will help you. Pero kung talagang nagnanais ka, tutulungan ka po ng The Diyos. important is your heart. Ang mahalagang bagay po dito ang iyong But puso. anyway, don't lose this great chance. Kahit pa man huwag mong sayangin itong dakilang pagkakataon. It's clear. It's the time we receive amazing grace of God, right? Ito yung malinaw na tatanggap tayo ng biyaya po ng Diyos. Okay? Malalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at magpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral lang salita ng Diyos. Salamat po sa maunawan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Payagan ang lahat ng situation na makadalo sa New Year retreat. Naway maranasan ng lahat ang pagkakaisa at madagdagan pa ang kanilang tinanggap na biyaya mula sa Diyos. Pakiusap, panatilihin at kabayan kami hanggang sa muling dumating ang Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.